Good day mga idol, pag-usapan naman natin ngayon kung paano nga ba nakilala or sumikat ang isang mahusay na malalaro na si Kevin Kembao. Ipinanganak si Carl Kevin Argana Kembao noong April 22, 2001. Sa Muntinlupa City, doon nagsimula ang kanyang pagmamahal sa basketball. Siyempre mga idol, tinulungan ng kanyang ama at ng kanyang lolo na turuan mag-basketball si Kevin Kembao. Alam nyo ba mga idol, na si Kevin Kembao ay hindi lumaki sa mamahaling basketball academy. Sa halip, naasa ang kanyang talento sa mga barangay court at legal labas kung saan natuto siyang makipagsabayan sa mas matatanda at mas malalakas na kalaban. At doon din nahubog mga idol ang pagiging matatag at mataas na IQ. Nagsimula siyang maglaro para sa Lyceum of the Philippines University ng Cavite, bago siya lumipad sa National University Nazareth School, kung saan tuluyan siyang makilala bilang isa sa mga magagaling at napakahusay na batang basketball player. Sa NU, nakasama niya si Carl Tamayo at nabuo ang tambalang tinatawag na Twin Towers. Magkasama nilang pinangunahan ng NU Bullpups sa back-to-back UAAP Junior Championships at nagtala ng perpektong 16-0 season dahil sa kanyang pinakitang husay sa paglalaro. Mga idol, kinikilala lang naman si KQ or Kevin Kembao bilang isa sa pinakamahusay na high school player ng basketball sa Pilipinas. Hindi lang naman tangkad ng kahanga-hanga sa kanya. Ang masigit na ikinabibilib ng marami ay ang kanyang kakayahang maglaro na parang point guard. Kaya lang naman niya magdala ng bola at gumawa ng mahirap na pasa, at sa isang ikinahanga ko dito mga idol ay yung kanyang shooting sa 3-point. Na halos maiwan mo lang saglit, matik, pag tumira ng walang bantay, paniguradong pasok ito. Dito pa lamang sa pinapakita niyang kagalingan sa basketball ay maraming naniniwala na pang-international ang kanyang laro at may potensyal na makipagsabayan sa mga banyagang players. Pagkatapos ng high school mga idolo, maraming university ang gusto na makuha si Kevin Kembao. Ngunit pinili nitong lumaro para sa De La Salle University. At dahil sa pandemya, naantala ang kanyang UAAP pero hindi siya tumigil sa paghasa ng kanyang laro. Patuloy siya nag-training at naghintay ng tamang pagkakataon upang maipakita ang kanyang talento. Nang tuluyan siyang makapaglaro sa UAAP, sa unang season pa lamang ay napanalunan niya ang Rookie of the Year noong 2023. Pinangunahan niya ang La Salle Green Archer sa kanilang championship run at tinulungan silang muling maging kampyon matapos ang ilang taon na paghihintay. Dahil sa kanyang consistent at maayos na performance, napanalunan niya ang season MVP at finals MVP sa isang taon. Hindi lang yon mga idol, gumawa rin siya ng kasaysayan sa kanyang mga triple-double dahil sa kanyang estilo ng paglalaro, nagsimula siyang tawaging point forward. Isa siyang forward na may basketball IQ, passing at ball handling na isang point guard. Sa sumunod na season ay muli siyang napanalunan ng season MVP dahil dito halos lahat ay naniniwala siyang magiging number 1 overall pick kung sasali siya sa PBA draft. As of now mga idol, ang kinahanga ko kay KQ or Kevin Kembao, kahit anong taas na ang narating niya, hindi pa rin niya nalilimutan kung saan siya nagsimula. At hindi pa rin siya tumitigil sa pag-iensayo at paglalaro. Kita din naman natin na kahit siya ay isang player ng Gilas Pilipinas, ginugusto pa rin niya maglaro sa mga barangay at ligang labas. So ayun mga idolo, sa susunod nating video, sasabihin ko naman sa inyo kung bakit mas pinili ni Kevin Kembao maglaro sa Korean League kaysa sa PBA. Dito na magtatapos ang ating video mga idol. Huwag kalimutang mag-comment, like, share, and subscribe!